Umalis na si Marcos. Pinamunuan niya ang Pilipinas sa loob ng 20 taon na may ganap na kapangyarihan. Sinusuportahan siya ng isang makapangyarihang makinaryang militar. Ngunit sa loob lamang ng 4 na araw, siya ay napatalsik. Ito ang kwento ng mga 4 na araw na iyon. Ito ay isang natatanging kwento, ang kwento ng isang hindi marahas na pag-aalsa ng militar na hindi nagtagumpay sa pamamagitan ng puwersa ng armas, kundi ng isang simbahan at ang mga Nagsimula ito 2.5 taon na ang nakalipas sa paliparan ng Maynila. Sa loob ng 4 na minuto, maaaring matapos na ang lahat, alam mo. At baka hindi na kita makausap pagkatapos nito. si Benigno Kaya Aquino, ito, ang tanging seryosong karibal ni Marcos, ay umuuwi mula sa pagkakatapon. ngayon, nag-iingat ako. Meron akong ang aking bulletproof vest. Umaasa na ito ay magiging isang uri ng proteksyon. Pero kung tamaan nila ako sa ulo, wala tayong magagawa doon. Bagamat kumbinsido ako na ang mga naliligaw na elemento sa militar ay may direktang kinalaman sa pagpaslang kay Ninoy, hindi ako handang husgahan ang lahat ng 13,000 opisyal at ang buong institusyon ng militar para sa isang karumal-dumal na krimen na ginawa ng iilang pinakamatapat na tauhan ni Ginoong Marcos. Ang hukuman ay natagpuan na walang sala ang lahat ng akusado sa mga kasong isinampa. Kailan ka muling magiging commander sa punong himpilan? Mga 3 oras pagkatapos ng kanyang pagpapawalang sala, si General Ver ay ibinalik ni Pangulong Marcos bilang hepe ng tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Niulat ni General Ver sa Pangulo, ang kanyang Commander-in-Chief noong 2 ng hapon ngayong araw. Nagpasa si Ver ng liyam na humihiling na payagan siyang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin matapos siyang mapawalang sala sa kaso ng pagpatay kina Aquino Galman. Bilang tugon sa kanilang kahilingan, inihahayag ko na handa akong magpatawag ng snap election. Pinagtitibay ko ang aking kandidatura at kinukumpirma ang aking kahandaan kung mahahalal na maglingkod sa ating mga mamamayan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sinubukan naming hanapin ang aming pangalan sa numero ng presinto kung saan dapat kaming nakalista, pero hindi namin makita ang aming pangalan. Parang ayaw lang talaga nilang bumoto ang mga tao. Ang ating mga tao ay hinaharas sa lahat ng dako. Nakatanggap kami ng mga ulat na talamak sang bilihan ng boto at ang ilang botante ay hindi pinapayagang bumoto. Naglalakad sa ulo. Kaya narinig namin ang mga nakakabahalang ulat ng mga pagsisikap na sirain ang integridad ng proseso, kapwa sa panahon ng pagboto at sa proseso ng pagbibilang ng boto na kasalukuyang isinasagawa. May mga seryosong paratang na ginawa tungkol sa sistema ng pagtutuos. Haubing masusing paghatol, Bukalalan ay walang kapantay sa pandaraya ng kanilang pagsasagawa. Tuwas ako kung nakapag kinilala ni Ginoong Marcos na hindi na mababawi ang aking tagumpay, siya ay sa pinakamahusay na tradisyon ng demokratikong politika, aaminin ito sa halip na pahabain ang panahon ng kawalang katiyakan. Nanalo tayo ng mga 2 milyon at sinasabi nila na nanalo sila ng walang anumang numero. Dito ko'y pinoproklama si Ferdinand A. Marcos bilang lehitimong nahalal na Pangulo.
At sa katunayan, naniniwala kami na ito ay nangyari pangunahin sa pamamagitan ng pandaraya, alinman sa ginawa ng gobyerno o pinahintulutan ng gobyerno sa maling pamamahala ng halala. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang makasaysayang tagumpay. Ito ay isang tagumpay na panandalian lamang. Isang linggo pagkatapos, nagsimula ang pag-aalsa. Noong unang umaga, halos walang pahiwatig ng drama na susunod sa susunod na 4 na araw. Ang ministro ng Depensa na si Juan Ponce Enrile ay umiinom ng kape gaya ng dati. Alam niyang may grupo ng mga batang opisyal ng militar na tapat sa kanya na nagbabalak na magsagawa ng kudeta ng gabing iyon. Hindi niya alam na ang ilan sa kanila ay naaresto noong nakaraang gabi at ang kanyang pangalan ay nasa listahan. Tatanggap siya ng tawag sa telepono dito na mag-aalerto sa kanya sa panganib na kanyang kinasasangkutan. Nakuha nila ang impormasyon mula sa kanilang mga kontak sa palasyo. Arestuhin kami sa araw na yun. Samantala, sa Villa San Miguel, nakikipagpulong si Cardinal Sin sa mga pinuno ng simbahang Katoliko. Sila ay gaganap ng mahalagang papel sa mga mangyayari mamaya sa araw na iyon. Patuloy kaming nagkakaroon ng pagpupulong dito dahil inaasahan naming magkakaroon ng gulo. At 500 kilometro ang layo, nasa Cebu si Cory Aquino. Sinimulan niya ang mahabang kampanya para i-boycott ang rehimeng Marcos. Wala siyang ideya noon na sa loob ng 4 na araw ay magiging presidente siya ng Pilipinas. Pero binalaan siya noong gabi bago iyon. Isang kapitan ng Air Force lumapit sa akin at sinabi niya, alam mo Mrs. Aquino, sa tingin ko talaga dapat mong kanselahin ang biyahe mo sa Cebu bukas. At sinabi ko, bakit? Well, may nakuha kami mula sa napaka-maasahang mga pinagmulan na magkakaroon ng kudeta sa linggo ng 2:00 ng umaga, ang sabi niya sa akin. At sinabi ko, oh hindi na naman. Alam mo, naririnig ko na ang mga ganitong bagay dati. Si Colonel Gregorio Honasan ay isang pangunahing tauhan sa kung ano ang mangyayari sana. Noong gabing iyon, mahigit 3 taon na niyang pinaghahandaan ang isang matapang na plano para magsagawa ng kudeta. Ang plano talaga ay magsagawa ng operasyong militar at ang aking sakop na lugar ay palasyo ng Malacanang. Ang misyon ko ay salakay ng palasyo, sakupin ito, arestuhin ang Pangulo at ang kanyang pamilya at pagkatapos ay neutralize si General Ver. At bahagi ng planong iyon si Ministro ng Depensa Enrile. Ngunit ang ilang opisyal na malapit kay Marcos ay may sarili nilang mga plano. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang nag-abala na itago ito. Sila ay medyo nagpapahiwatig na kung may mangyari sa Pangulo, gagawin nilang sige ng Marcos ang kahalili sa Pangulo, sa pagkapangulo. At pagkatapos ng ilang sandali, aalisin siya. At ang bansa ay pamumunuan ng grupo ni General Ver. Kaya nagpasya kaming gumawa ng plano namin para kontrahin ang planong ito. Ngunit nagkamali ang kanilang plano. Nang hapong iyon, sinakop ni Enrile at ng ilang daang taga-suporta mula sa militar ang punong tanggulan sa Campo Aguinaldo at naghanda upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kudeta ay naging isang pag-aalsa. Pagkatapos ng tanghalian, mga 2:00, si Colonel Honasan at 2 iba pang Ginoo, ipinalam sa akin na nakuha nila ang impormasyon mula sa kanilang mga kontak sa palasyo na kami ay aarestuhin sa araw na yon. At napagpasyahan ko na ang pinakamainam na opsyon para sa amin ay pumunta sa kampong ito, Camp Aguinaldo, at harapin ang sitwasyon ng direkta. Umatras! Umatras! Mananatili kami dito hanggang sa kami ay mapatay. Nandito kami upang manindigan. Kung sino man sa amin ay mapapatay, sa tingin ko lahat kami ay dapat mapatay. Ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko bago ako humarap sa inyo ay, sulit ba
nabubuhay para maglingkod sa isang gobyerno na hindi talaga kumakatawan sa kagustuhan ng mga tao. Iniatras ko ang aking suporta para sa Pangulo, ang kapangyarihan at autoridad na legal na nasa akin bilang commander ng Philippine Constabulary at ng Integrated National Police. At ang kakaunti na mayroon ako bilang pangalawang hepe ng Kawani. Sa personal kong pananaw, naniniwala ako na hindi nanalo ang Pangulo sa eleksyong ito. Siya ay ipinroklama ng batasan sa isang padalos-dalos na paraan at ako ay nakaramdam ng kahihiyan habang nakaupo at pinapanood ang mga pangyayari. Kailangan kong itaas ang aking kamay upang ipakita na bumoto ako para sa kanya. Pero sa loob ko ay nakakaasar na itinaas ko ang aking kamay. At ikinalulungkot kong sabihin ito dahil matagal ko siyang pinagsilbihan. Pero ako ay isang Pilipino higit sa lahat. Sinabi ni Pangulong Marcos ngayong gabi na ang pampublikong inanunsyong desisyon ni Defense Minister Juan Ponce Enrile at Armed Forces Vice Chief of Staff Fidel Ramos na kumalas sa kanyang administrasyon ay dulot ng pagkakatuklas ng Malacanang ng tangkang kudeta na tila kinasasangkutan ng dalawa. Sinabi ng Pangulo sa isang press conference na ang naudlot na kudeta ay isasagawa sana ilang sandali pagkatapos ng hating gabi ngayong gabi at kasama ang pagpaslang sa Pangulo at sa unang ginang. Tinatawagan ko ang Ministro ng Pambansang Tanggulan at ang pangalawang hepe ng Kawani na itigil ang kahangalan na ito. At sumuko upang makipag-ayos tayo kung ano ang dapat gawin sa kanila at sa kanilang mga tauhan. Major Ermita, maaari mo bang basahin ang iyong pahayag? Oo, sir. Ako, Mayor Saulito Arumin, ay nais ipagtapat ang aking pakikilahok sa plano na atakihin ang palasyo ng Malacanang at ang mga paligid nito at dakpin si Pangulong Marcos pagkatapos ng hating gabi ngayong gabi. Plano naming dumiretso sa silid ng Pangulo at ng unang ginang at ng kanyang pamilya at inutralize sila, arestuhin sila, siguraduhin sila. Ngayon, napagtanto namin, syempre, na ang sitwasyon sa loob ay magiging napaka-fluid. Meron kaming, darating ang oras na wala kaming kontrol sa barilan na magaganap kung magpasya ang seguridad ng presidente na lumaban. Kaya't kami ay realistiko rin sa diwa na hindi namin ito makokontrol. Baka masaktan ang presidente. Dapat nilang maunawaan na hawak na natin ng buong sitwasyon. Tulad ng sinabi ko, kung magkakaroon ng labanan, magiging madugo ito. Maaring mga hulugan ito ng paglipol sa lahat ng mga lalaking nasa sulok na yon ng Campo Aguinaldo. Walapagpatlasan at 50 lalaki ang humahawak sa Campo Aguinaldo noong gabing iyon at sina Rela at Ramos ay nasa panganib at alam nila ito. Ngunit sa puntong ito, nagkaroon ng ibang pananaw ang kanilang pag-aalsa. Sinabi ni Ginoong Ramos, Kardinal, suportahan ninyo kami dahil sa loob ng 1 oras kami ay patay na. Tumalikod kami kay Ginoong Marcos at ngayon ay may utos na kami ay alisin. Pagkat po ay sinimulan kong tawagan ng mga tao. Sabi ko, mga mahal kong kababayan, ang kardinal ang nakikipag-usap sa inyo. Lumabas kayo sa inyong mga bahay, suportahan ang ating mga kaibigan sa Campo Crame at Campo Aguinaldo. Nasa panganib sila at baka malapit na silang mapatay ni Ginoong Marcos. So, imbikali nyo inspection ni Selius Motti magbigay ng pagkain sa mga sundalo. Sa loob ng wala pang 20 minuto, ang pagkain ay sagana na. Sa tingin ko iyon ang himala doon, na lahat ay tumugon. Alam mo, naramdaman namin na kami ay mahalaga. Alam mo, katulad ng phonebook, bawat pahina ay mahalaga. Isang pahina sa phonebook ay maaari mong punitin, pero kung ito ay magkakasama, hindi mo kayang, ibig kong sabihin, punitin ang phonebook. At ganoon ang naramdaman ko. Kami,
Handa kaming mamatay. Ibig kong sabihin, talagang inisip namin na hindi kami makakaligtas dito. Inaasahan namin ng isang pag-atake dahil inilalagay ko ang sarili ko sa kanilang kalagayan. Kung ako ang nasa kanilang kalagayan, agad akong magsisimula ng isang kontrahakbang. Syempre nag-aalala ako. At ang bunso kong anak na babae ay kasama ko sa Cebu. At pagkatapos ay lahat ng tao sa bahay na yon ay nagsasabi, tingnan mo Cory, mas mabuti pang pumunta ka sa ligtas na lugar. At naisip ko agad na ang pinakaligtas na lugar ay ang kumbento ng Carmelite dahil sa paanuman naniniwala ako na gagawin talaga ng mga madre sa kumbentong iyon ang lahat para protektahan ako. Ang nangyari ay may mga emisaryo mula sa palasyo na pumunta sa amin upang hilingin na tawagan namin ang palasyo. Hiningi sa akin na tawagan ng presidente dahil gusto akong kausapin ng presidente. At sinabi ko, hindi ko siya kakausapin. Tumanggi ako makipag-usap sa kanya dahil alam ko kung paano siya kikilos, alam mo. Sa ilalim ng ganong kondisyon, may paraan siya ng pagsukat sa iyong mga saloobin, iyong determinasyon. Kaya hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makausap ako at iniwan ko siyang nagtataka sa madaling salita. At kinausap ko si General Ver at ako, sinabi niya siya, Ginoong Ministro, sabi niya, pasensya na at nangyayari ito. Sabi niya, pero wala talaga kaming intensyon na arestuhin kayo o ang inyong grupo. Kaya sinabi ko, wag na nating pag-usapan yan. Sabi ko, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya, hindi ito ang oras para mag-usap. Sabi ko, madilim. Baka pwede tayong mag-usap sa umaga ba? At kaya sinabi ko, bakit hindi natin hintayin ang umaga kapag maliwanag na para mag-usap tayo? At sinabi niya, oo, basta't mangako ka na hindi mo atakihin ang palasyo. Sinabi ko, ibinibigay ko ang aking salita, pero siguraduhin mong hindi lalapit ang mga tao mo sa amin. Habang nagsimula ang susunod na araw, naghintay sila para sa hindi maiiwasang sagupaan. Ang pag-atake na inaasahan nila noong nakaraang gabi ay hindi nangyari at nagpatagal si Relay para sa oras. Nakaligtas sila sa kanilang unang 12 oras, ngunit ito ay isang tensyonadong umaga sa loob ng Camp Aguinaldo. Gusto kong sabihin sa iyo na ang mga pari at ang mga katolikong tao ay nasa likod mo. Ipinagdarasal namin ang iyong kaligtasan sa misa o kaninang umaga at buong araw na ito ang mga tao ay nagdarasal para sa iyo. At umaasa kami na walang mangyari sa iyo at na sa pamamagitan ng iyong ginagawa, ang mga Pilipino ay matulungan, mailigtas mula sa kanilang napakalungkot na kalagayan. Tinawagan ako ng kardinal. Sabi niya, nagkakaroon kami ng kaunting problema dito. Sa tingin ko, mas mabuti kung nandito ka sa lungsod. Bumalik ka agad. Kaya bumalik ako agad. Si Father James Reuter ay gaganap ng mahalagang papel sa pagdidirekta ng takbo ng mga pangyayari sa susunod na 3 araw. Nag-set up siya ng network ng mga katolikong istasyon ng radyo upang mag-broadcast ng tanging direktang balita tungkol sa mga nangyayari. Magbibigay ito sa rebelyon ng mahalagang ugnayan sa mga tao.
Bilang ang network ng komunikasyon na gumagana sa kahulugan ng pagbo-broadcast ng revolusyong ito. Ang lahat ng iba ay nagpatugtog ng musika. Natatakot sila. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin o gagawin at natatakot sila na kung may sinabi sila, baka ipasara ang kanilang istasyon kaya nanahimik sila. Ngunit bandang alas 5:30 ng umaga, bago magbukang liwayway, ang Radio Veritas, ang tinig ng simbahang Katoliko sa Pilipinas, ay pinatahimik. Dumating ang isang grupo ng mga armadong militar sa transmitter at sinira ang mga pasilidad. Hindi na ito muling magagamit para sa pagsasahimpapawid. Hiningan nila ang 846. Alam nila kung ano ang pake nila. Ang 846 ay ang lokal na transmitter at binasig nila ang transmitter na yung gamit ang mga pamalo. Binugbog nila ito hanggang mamatay. Grabe, sila isang brutal na grupo. Kaya yung Radio Veritas ay may standby transmitter na lang. Alam mo sila na hindi iyon tatagal. Alam ng lahat na hindi iyon tatagal. Hindi. Ang takot namin ay na sa ika-6 ng gabi ay magkakaroon ng katahimikan. Patay na katahimikan dahil wala na kaming transmitter. Pero pagsapit ng alas 10 ng umaga, bumalik na sa ere ang Radio Veritas, palihim na nagbo-broadcast mula sa ibang istasyon ng radyo. Dito ito naggirusa ginang, hindi na istasyon na ito. And the Radio DZRJ, Mike Sequad, sa Maras, na bahagi ng Torre ng Social Communication Center, sa gitna mismo ng Maynila. 1 kilometro ito mula sa palasyo ng Malacanang. Isang group ng militar ang pumunta sa Radio Veritas para hanapin ang mga broadcaster. Patay na ang Radio Veritas. Ang naimula ising hanapin, si RJ. Ang mayroon silang napakasopistikadong kagamitan sa pagsubaybay na hindi gumana dahil masyado kaming malapit. Nasa ibabaw nila kami. Kita mo? At ang kagamitan sa pagsubaybay ay ginawa sa paraang hindi ko pa ito nagamit. Kaya hindi ko alam kung paano ito gumagana. Pero hindi ito gagana kung nasa ibabaw ka nito. Ngunit sa ibang lugar ng umagang iyon, pinagtitibay ni Pangulong Marcos ang kanyang autoridad. Ang sandatang lakas ay nagpadala sa akin ng paisa-isa sa pamamagitan ng kanilang mga komander at sa pangkalahatan sa isang formal na panata ng katapatan sa konstitusyon ang kanilang intensyon na manatili sa lehitimong nahalal na Pangulo. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na ganun kalaki ang dami ng tao. Sa totoo lang, siguro ay talagang nagkalala na hindi nila kami susuportahan. Pero nang marating namin, ang unang hanay ng mga tao, ang unang pakikipag-ugnayan namin sa kanila, lahat ng aking mga takot ay naglaho. Sa wakas, nakikita natin ang kapangyarihan ng mga Pilipino sa pinakamainam nito. Fatluay flowers, Vladimir Gate, the expensive at the radio, which heard and exactly of my protests is vile. Kung matatakot ka sa 2,000 sibilyan, huwag na nating pag-usapan ang pamamahala ng gobyerno. At ang papel ng simbahan? Kung ang simbahan ay makakontrol ang gobyerno, oras na para bumagsak ang gobyerno. Bandang alas 2 ng hapon, dumating na ang utos. Pumasok ang mga marino sa Campo Aguinaldo. Angkitsing fighting ko din sa Tekison sa Sweden at sa Stanken dahil din.
Ito ay napaka-nakahahawa. At tiningnan mo ang lalaki sa tabi niya, siya ay umiiyak. At tiningnan mo ang babae sa tabi, ilang talampakan siya ay umiiyak. Lahat ay umiiyak, lahat ay nakatingin sa tangke na para bang kung kaya nilang sunugin ito gamit ang kanilang mga mata, susunugin nila ito gamit ang kanilang mga mata. Ito ay pananampalataya, napakalakas na pananampalataya. Hindi ko alam kung paano ang mga tao na kami ay mga Katoliko. Sa totoo lang alam mo, hindi ko alam kung paano yung mga tao na hindi Katoliko o hindi relihiyoso, maaring maunawaan ito o pahalagahan ito. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Kami ay kumbinsido na hindi kami pababayaan ng mahal na ina at ng Panginoon. Alam mo, katulad ng nung nagdadasal kami ng rosaryo, hindi lang ito, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ito ay Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ibig kong sabihin, talagang ito ay talagang kami ay nagdarasal, nagmamakaawa sa Panginoon dahil alam namin na tanging isang himala lamang ang makapagliligtas sa amin. Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos. Kung makakasakit ka ng ilang sibilyan sa daan, kailangan mong hayaan kami makadaan. hindi namin kayo papayagan? Pero bakit mo? Dahil hindi ako Magiging Ginoo, sumusunod ka lang sa mga utos. Alam ng mga tao na ang mga utos na yon ay hahantong sa putok ng artilerya ayon sa sinabi sa TV. Nasaan ang aking artilerya? Hindi ko maipipilit ang aking kagustuhan sa iyo, gayon din ang militar. Pero sabi ni General Tadyar na may mga utos siya at dumidilim na at baka makasakit siya ng mga tao. Noong ikalima ng hapon, matapos ang 3 oras ng negosasyon, iniutos ni General Tadia na umatras ang kanyang mga tangke. Wala ni isang putok ang pinakawalan. Ito ay naging tagumpay para sa mga tao. Nanawagan sa mga tao na maging kalmado. Nasa akin ang lahat ng kapangyarihan upang wakasan ang rebelyong ito anumang oras na maramdaman naming sapat na ang sapat. Sinasabi nila ang tungkol sa suporta ng mga tao. Maipapakita natin sa kanila kung ilang milyong tao ang sumusuporta sa ating administrasyon. Siyempre hindi. Ako ang presidente. Ako ay ipinroklama ng nag-iisang konstitusyonal na katawan na maaaring mag-usap at magproklama ng nanalo sa isang halalan ng pagkapangulo. Kaya bakit ako magbibitiw?
kaagad na tumawag si Marcos sa telepono at sinabi niya, well, Johnny, sabi niya, itigil na natin ang lahat ng ito, bagay at wag tayong magkasakitan. At sinabi, wala akong intensyon na saktan ang iyong mga tao. Sinabi niya, ang gusto ko lang ay ilantad sila sa isang uri ng sinabi niya na pampublikong paglilitis bilang isang formalidad at sinisiguro ko sa iyo na papatawarin ko sila. Ang sagot ko sa kanya ay, hindi kami makikipagnegosasyon sa kanya maliban kung siya ay bumaba sa pwesto at iyon ang pangunahing kahilingan, hindi iyon mapag-uusapan. Naintindihan ko na nang marinig niya iyon. Nagalit siya ng husto. Nahihiya ako na sila ay mga Pilipino. Gagawin namin ang lahat para maayos ito ng mapayapa. Pero may hangganan ito dahil sinasabi ng ilan sa oposisyon at ilan sa kanilang sariling mga tao na ang Pangulo ay hindi kayang ipatupad ang batas. Ulitin nila yung muli at ako ipapadala ko ang mga tangke at artillery sa kanila. O lilipulin natin sila. Imasingke tayo yung tras nung gabing din, ngutin sila natalo. Tunay na sagupaan ay darating sa bukang liwayway kinabukasan. Sa loob ng kampo noong umaga ng Lunes, naghanda sila para sa huling labanan. Ngayon, yung mga utos ay napakalinaw. Sinabi ni Marcos, pumunta kayo doon. At ang mga eroplano ay may utos na mag-strafe at magbomba. Mga bandang alas 10, dumating ang utos na ihanda ang 2 gunship para sirain. I-disable ang 2 helicopter na dumarating. Noong umagang yun, napalibutan kami. Sa totoo lang, akala namin yun na yun. Sa kaso ko, handa na akong umalis kung kailangan kong umalis. Si Johnny Poncenril ay sobrang tense. Ngayon, hindi ko alam kung magagalit siya dito o hindi. Pero ang totoo ay tense siya. Naku, sobrang tense. Nang dumating ang kanyang pamilya, tapos hindi malagay siya pamilya niya. Star Wars na ba, hindi ko pwede sila bas dulaw sa kanya dito ng kapatid niya sa ama, pero sila ay napakalapit at pareho sila ng ama. And sunod, din na ba? Nakita niya sila, tiningnan niya sila. At pagkatapos ay umupo siya at umiyak. Umiyak siya. At pagkatapos ay tumayo siya at niyakap sila. At sinabi niya, akala ko hindi ko na kayo makikita muli. Bigla mula sa langit, may dumating na ingay na parang malakas na hangin na narinig sa buong bahay kung saan sila nakaupo. Ako ay katabi ni Obispo Francisco Claver at bumulong ako sa kanya, nabigyan ako ng absolution. Doon tinipon ko ang aking mga piloto at tinanong sila, sino ang gustong magboluntaryo na salakayin ang 2 helicopter? At tinanong ko ang bawat isa sa kanila at sa aking gulat, wala ni isa ang gustong magboluntaryo na salakayin ang mga helicopter. Tumanggi ang ika-15 strike wing na isagawa ang kanilang utos ng umagang iyon. Nagpitiw si Coronel Sotelo at ang buong unit niya. Ang kanilang pagtalikod ay magpapabago sa takbo ng rebelyon. Halos lahat ay umiiyak nang pumasok kami. Lahat ay yumayakap sa amin at sobrang saya nila na pumunta kami doon. Sa sandaling halos lahat ay nawala na. Ang aming pagtalikod ay nabukas ng pintuan para sa pagtalikod ng halos buong hukbong himpapawid ng Pilipinas at karamihan ng hukbong katihan ng Pilipinas at iba pang mga miyembro ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
Isang napakalaking bahagi ng Philippine Air Force ang lumipat sa amin. Nandito na sila ngayon kasama namin. Gusto kong ipakilala sa inyo si Coronel Sotelo at narito si Coronel Sotelo. Sa tingin ko, ang rehimeng ito ay malapit ng bumagsak. Well, gaya ng sinabi ko, inianunsyo sa radyo na umalis na kahapon sina Ginang Marcos at Ginang Ver at na bandang hapon umalis na rin ang Pangulo at si Bongbong. Nakatanggap din kami ng mga ulat na ang Pangulo at ang unang ginang kasama ang unang pamilya ay umalis na ng bansa marahil papunta sa... Hindi, nandito sila. Hindi totoo yan. Ang presidente ay nandito sa... Mula sa palasyo ng Malacanang, nais kayong i-welcome sa isang live coverage kasama si kanyang kadakilaan, Pangulong Ferdinand Marcos, na narito kasama si Ginang Marcos at ang mga apo, kanyang kadakilaan, Pangulong Ferdinand D. Marcos. Mga kababayan ko, nais kong ipahayag sa lahat na ang lahat ng mga kasinungalingang propaganda na kanilang ikinakalat na sinasabing nasakop na ang Malacanang at kami ay umalis na ng bansa, ay ganap na, walang batayan. Kontrolado pa rin ni Marcos ang sitwasyon pero sa labas, sa mga kalye, libu-libong tao ang nagtipon para suportahan sina Ramos at Enrile. Ang pag-aalsa ng militar ay naging revolusyon ng mga tao. Ang dalawang kampo militar, Crame at Aguinaldo, ay napalibutan ng human barricade. Ang nais ko lang hilingin ay manatili ang mga sibilyan sa kanilang mga bahay dahil... At sa loob ng palasyo, may hangin ng lumalalang desperasyon. ay kaagad upang labanan sila. Kailangan nating immobilize ang mga helicopter na nakuha nila. Mayroon tayong 2 fighter plane na lumilipad ngayon. Tayo'y umatake anumang oras. Ang inyong utos, naniniwala kami na lahat ng sibilyan ay umalis sa lugar. Hindi. Maghintay ka. Huwag umatake. Sir, wala na tayong ibang option kundi gawin ito. Maraming sibilyan malapit sa ating mga tropa at hindi tayo pwedeng patuloy na umatras. Hiningi nila sa atin na umatras kahapon. Nang kausapin ko si Minister Enrile, sinabi niya, kausapin mo siya. Tayo ang umatras imbes. Hindi tayo pwedeng laging umatras, Mr. President. Kami ay... Nang hindi sila binabaril. Hindi. Sandali lang. Palayasin mo ang mga tao nang hindi sila binabaril. Maaari mong gamitin ang anumang iba pang sandata. Kami ay magpapatuloy, sir. Salamat. Ang agos ng mga pangyayari ay pabor na laban kay Marcos. Ang puwersang panghimpapawid na kanyang inutusan upang supilin ang pag-aalsa ay gagamitin na ngayon laban sa kanya. Nilunsad ng ika-12 Strike Wing ang isang pag-atake sa Villamor Air Base na pinawalang kilos ang kakaunting natitirang puwersa ng hangin niya. At sa kabilang bahagi ng lungsod, ang istasyon ng telebisyon ng gobyerno ay malapit ng bumagsak. Pakiusap. Umalis. Nagtataranta sila, pakiusap, bigyan sila ng pagkakataon. Nagtataranta sila, bigyan sila ng pagkakataon. Sila ay sumusuko. Gusto kayong makausap ni Colonel Santiago, kayong dalawa. Pwede ba kayong pumunta? Sinong Colonel Santiago, Colonel sir? Santiago. Sige, tenyente, pakiusap, lumapit ka. Peke ito. Walang totoong labanan para sa istasyon. Sa loob ng ilang oras, mahihikayat ang mga tropa ni Marcos na sumuko sa mga tao at sumali sa pag-aalsa.
makinaryang militar ni Marcos ay nagsisimula ng gumuho. Ang Channel 4 ay nasa ere muli upang maglingkod sa mga tao. Si Marcos ay lalong naging nag-iisa sa palasyo ng Pangulo at kahit ang mga barikada ng barbed wire ay hindi sapat upang protektahan siya mula sa mga tao. Narito kami na walang intensyon na magbitiw at ipagtatanggol namin ang Republika hanggang sa huling hininga ng aming buhay at sa huling patak ng dugo. Ayos lang ang lahat para sa amin. Magpasensya ka lang. May mga utos sila. May mga utos sila. Kahit ano pa man ang mga utos na yon. Sige, ibalik na natin ang mga barikada, ha? Okay? Dito ay nag-aanunsyo ng curfew sa buong bansa mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa wakas na balita, libu-libong taga Metro Manila ang patuloy na sumusuway sa utos ng curfew ni Ginoong Marcos. Sila ay matatagpuan halos kahit saan sa Kalakang lungsod, ngunit ang pinakamalaking grupo ay matatagpuan sa paligid ng Campo Cram at Aguinaldo. Hindi na niya kami kayang takutin. Hindi na kami natatakot mamatay dahil, tama na, Ginoong Presidente. Sa tingin ko, alam mo na tapos na ang iyong panahon. Nawala na kay Marcos ang lahat ng autoridad. 80% ng militar ay tinalikuran na siya. Ngunit sa pagtatapos ng araw na iyon, naghanda siyang gumawa ng huling pagtatanggol mula sa palasyo. Nang umagang iyon, kumilos si Marcos upang pagtibayin ang kakaunting kapangyarihan na natitira sa kanya. Cercados lulalan kaglusidos mga kalis paligid ng palasyo. Reptuloy na kabasya para sa kanyang inaugurasyon bilang Pangulo. Ang bansa ay papalapit na sa digmaang sibil, ngunit naniniwala pa rin si Marcos na may ililigtas niya ang sarili. Nakakuha ako ng tawag sa telepono mula sa presidente. At sinabi niya, ano ang gagawin mo? Gino sabi niya, kung ikaw ay nasa aking kalagayan. At sinabi ko, yung Ginoong Presidente, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil hindi pa ako nasa iyong kalagayan at hindi ko alam kung paano ito haharapin sa iyong panig. Well, sabi niya, bakit hindi ko gawin ito? At sabi niya, ikakansela ko ang eleksyon. bubuo tayo ng pansamantalang gobyerno. Sabi niya, ako ay kikilos bilang honorary president at ikaw, hawakan ang gobyerno at patakbuhin ito ayon sa gusto mo. Well, sabi ko, huli na yon. Sabi ko, hindi ko magagawa yon. Sa unang lugar, hindi iyon ang aming intensyon. At pangalawa, huli na para pag-usapan ang isang kasunduan na ganyan sa oras na ito dahil nakatuon na kami na suportahan si Ginang Aquino. Noong 10:00 ng umaga, lumabas si Cory Aquino mula sa pagtatago para sa kanyang unang pampublikong paglabas sa loob ng 3 araw.
Bumalik siya sa Maynila upang bumuo ng pansamantalang gobyerno at angkinin ang kapangyarihan. Ay kumukuha ng kapangyarihan sa ngalan at sa kagustuhan ng mga mamamayang Pilipino. Ako, Corazon po Juan Aquino. Corazon po Juan Aquino, taus-pusong nanunumpa at tapat kong gagampanan. At buong konsyensya din ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas, kasi anawa ako ng Diyos. Sa loob ng palasyo, naghahanda si Marcos na manumpa sa kanyang tungkulin. Ito ang magiging huling beses na siya ay makikita sa Pilipinas. Si Marcos ay manunumpa sa kanyang tungkulin, ngunit hindi ito makikita kailanman. Isang huling desperadong labanan ang nagaganap para makontrol ang pribadong istasyon ng telebisyon na nagbo-broadcast ng kanyang inaugurasyon. Ito ang huling ugnayan sa media na matagal nang kontrolado ni Marcos at hindi magtatagal ay mawawala na rin ito. At ngayon mga kababaihan at kalalakihan, ang sandaling ating hinihintay ang panunumpa sa tungkulin ng kanyang kadakilaan Pangulong Ferdinand A. Marcos sa pamamagitan ng punong mahistrado, ang kagalang-galang na Ramon Aquino. Nagkaroon kami ng ilang technical na problema kaya tapos na ang lahat. Bumagsak na ang istasyon ng telebisyon. Nawalan na si Marcos ng huling hawak sa kapangyarihan. Ang wakas ay dumating sa isang tawag sa telepono sa Washington. Sinabi niya, Senador, ano sa tingin mo? Dapat ba akong bumaba? Sinabi ko, Ginoong Pangulo, hindi ako nakatali sa mga diplomatikong limitasyon, kaya nagsasalita ako para sa sarili ko lamang. Pero sa tingin ko, dapat mong putulin at putulin ng malinis. Sa tingin ko, dumating na ang oras. At nagkaroon ng pinakamahabang paghinto sa kabilang dulo ng telepono na yon. Parang huling minuto. At sa wakas sinabi ko, Ginoong Pangulo, nandiyan ka pa ba? At sa wakas, nagsalita siya at sinabi, nandito ako, Senador. Sinabi niya, napaka-disappointed ko. Faris Cambalsekyo kung ano ang nangyari sa kanya. Pero naniniwala pa rin kami na hindi siya tumakas at hindi niya iniwan ang kanyang bansa. Kami ay lubos na natutuwa na i-anunsyo na nakumpirma na umalis na si Ginoong Marcos sa bansang ito.
Ang ginawa ko ng gabing yun, agad-agad nang marinig kong umalis si Marcos. Pumunta ako sa aking kapilya at inipon ang lahat ng aking mga pari dito at sinabi ko, ipanalangin natin siya dahil karaniwan ng mga diktador ay nagpapakamatay. Ito'y ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa bansang ito. Una, ang tapang ng mga obispo na wala sila noon at pagkatapos ay ang 2 milyong individual na desisyon ng mga karaniwang tao. At pagkatapos ang mga sundalo, napakaraming sundalo ang nag-aatubiling sakta ng sinuman. Alam mo, kamangha-mangha yun dahil ang ating mga sundalo ay walang reputasyon para sa pagiging banayad. Tumatanggap tayo ng mga medalya mula sa Amnesty International bilang pinakabrutal na bansa sa Asia, alam mo? At pagkatapos ang tapang ng mga sundalo na nakapwesto at pagkatapos ang biglaang pagbabago kay Marcos, lahat ng mga bagay na iyon, sa tingin ko ito ay biyaya ng Diyos. Sa tingin ko talagang hinahawakan ng Diyos ang bansang ito. Pagpalain ng Diyos ang Pilipinas. Amen? Amen, 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 amen. Parang ang tagal nating hinintay ito at talagang matagal bago dumating. At napakaraming bayani, oo. At paulit-ulit naming sinasabi ito nitong mga araw na ito. At oo, ang aming direktor doon ay sumasayaw. At aalis na ako ngayon at pupunta ako doon at sasayaw ako. At iiwan kita dahil ipinangako ko sa iyo na pupunta ako doon at sasayaw, okay? Lavang pagdurusa ay tapos na. Senjeo tayo ang magsimulo pernuotin bansa bukas, isang buhay na puno ng pag-asa at naniniwala akong isang buhay na pagpapalain ng kapayapaan at pag-unlad. Hindi na ako papayag mawala ka muli. Hindi na ako papayag na muling mabawi ating kalayaan kay tagal natin ngiti. Hindi na papayag ang mabawi muli. Magkakapit-bisig, libo-libong tao, kay sarap pala maging Pilipino. Sama-sama iisa ang ating lahi, kailanman di nabal alipin koro ang Pilipino sa mundo. Mapayapa ang pagbabago. Truth. As long as we move forward together, you and I.
ang nagaganap sa aming bayan. Pagkasama ng mahirap at mayaman, kapit bisig madre, pari at sundalo, naging langit itong bahagi ng mundo. Huwag muling payagang umiral ang dilim. Tinig ng bawat tao'y bigyan ng pansin. Magkapatid lahat sa Panginoon. Ito'y lagi nating tatandaan. Ang halaga ng Pilipinas sa mundo, mapayapa para sa pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan. Ay kayang makabit ng walang. Basta't magkaisa tayong lahat, ang halaga ng Pilipino sa mundo. Mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit ng walang. Basta't magkaisa tayong lahat, ang halaga ng Pilipino sa mundo. Nang walang dahil, basta't magkasabay tayong lahat, ang lot ng